Ayan mga kabarangay, dahil sa linggo ngayon, so parang masarap tumagay. So ang gagawin natin, gagawa tayo siyempre ng pulutan. Pag may tagay, dapat may pulutan. Ayan. So una-una, naghanap tayo ng bangus na talaga namang napakasariwa. Dapat sariwa po yung bangus na bibili natin rito. Dahil ito po ay kilawin, siyempre dapat sariwa. Ayan. So una-una ay semi-boneless lang po natin. Ganyang sistema lang po ang ginagawa natin sa pagbo-boneless. So hindi naman na kailangan tanggalin yung tinik isa-isa dahil una-una pagka yan po ay nahugasan ng suka or nababad natin sa suka ay usa namang lumalambot ang tinik niyan. So ang kailangan lang natin rito, linisin lang natin at yung mga tinik sa gilid at sa gitna. Siyempre huwag natin isama dahil napakatigas na ng mga kabarangay. So ayan, kagaya niyan, tinanggalan natin ang tinik dito banda sa may tiyan, tinanggal natin yan. Ayan, kailangan nating tabasin. Ayan, at siyempre yan, medyo matigas na part yan, tanggalin din natin. At isama lang natin yung medyo walang tinik, medyo malambot. So ayan, hiniwa lang natin na medyo tatlong pahaba para mahiwa po natin na medyo pa cubes. So ang bangus natin na gamit rito ay medyo malalaki. Halos kulang-kulang 1 kilo rin mga idol. Ayan, siguro mga 900 grams. So ayan, pagkahiwa natin ng ating bangus, ayan, prepare na tayo ng ating pampalasa. Siyempre yung ating kagaya ng siling maanghang, siling pula, siling labuyo. At siyempre yung ating sibuyas. Siyempre mas maraming sibuyas, mas masarap, mas mabango. At ang ating luya, ayan, lagyan din natin ng luya. Ayan, the best yan. Dapat pagkilawin, dapat may luya. Kasi kung wala luya, siyempre walang lasa. Para siyang, hindi rin siya matawag na kilawin. The best talaga yung kilawin pag may luya. Ayan, at hiwain lang din natin ng medium pino para talagang manunot ang kanyang lasa. So napakadali, napakasimple lang ng pagkilaw ng bangus. Pero yung kilawin bangus kasi rito sa pagdating sa handaan, hindi maiiwasan talaga at mayroon naghahanda rito. Ayan, una-una nilagyan muna natin ng asin at suka yung ating hiniwa na pa-cubes nating bangus. Ayan, so ibig sabihin hugasan muna natin siya sa suka na may asin. At para mahugasan natin, kailangan din natin siya pigaan. Kunting piga lang. Naman piga para hindi siya mapisa. So ayan, dahil napigaan na natin, tsaka na natin timplahan ng dire-diretso na ayan, kagaya ng sibuyas, siling labuyo, siling green, at syempre yung luya, nilagay na rin natin. Syempre mas masarap kung maraming kalamansi, siguro mga 15 pirasong kalamansi, ayos na. Ayan, pigaan natin. Syempre yung kalamansi, pampabango yan sa kinilaw. Ayan, paminta. Mas masarap din pag maraming paminta. Ayan, kagaya niyan, medyo nangingitim na. Kunting asin lang. So, optional, kung gusto nyo maglagay ng bitchin, pwede naman. Pero ako naglalagay rin talaga ako ng bitchin rito pa unti-unti lang sa kilaw. Pwede rin hindi na. Ayan, meron tayong gata. Dapat ang gata rin natin. Tayo mismo ang magpiga para sariwang-sariwa. Yung gata na ilalagay natin, yung kakakayod lang. At syempre, pigain natin at sasalain. Kaya natin ilagay dito sa ating bangus na timplada. Timplada na. O, ayan, ganyan lang. Lagyan natin ng kunting spring onion. Ganyan lang kabilis, kadali magluto or magkilaw ng kinilaw na bangus mga kabarangay. Ayos, approve. At sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagoong, nasa Shopee na po. At syempre yung ating suka rapsa, nasa Shopee at Lazada na rin po. Ayan.